Para sa karagdagang detalye kaugnay sa lagay ng ating panahon, makakapanayam natin si Nikos Peñaranda, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning sa iyo, Nikos. Yes, good morning, Cara. Okay, Sir Nikos, hanggang anong oras, buong araw na ba talaga itong malakas na pag-ulan na nararanasan natin? Yes, tama yan, Miss Cara. Itong pag-ulan natin, asahan natin hanggang bukas ng umaga. In-expect kasi natin habang binabaybay nitong ng sentro ng low pressure area, itong Southern Luzon, patuloy po ang pag-ulan dito sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. So Nikos, yung naranasan natin na ulan kaninang madaling araw, medyo malakas yun, ano? Tuloy-tuloy ito na ganun din yung intensity, ganun din yung lakas hanggang mamayang gabi? Well, yung kaninang madaling araw ay napakalakas po niyan. In fact, meron tayong mga sa weather stations naka-record ng 44 millimeters per hour. So, classified as intense rainfall. Hindi po yan comparable sa nararanasan natin ngayon na umaabot lamang sa 4 millimeters per hour. Kaya po, humupa na po yung malalakas na ulan, pero asahan po natin na may mga pagkakataon pa rin na makaranas tayo within Southern Luzon ng mga ulan na umaabot sa around 20 millimeters per hour. Pero kumbaga, ang paghumina to nagiging moderate, hindi naman po ito tuloy-tuloy. At talagang wala ng tsansa na magiging bagyo itong low pressure area na ito. Talagang ulan lang ang dadalhin ito, walang hangin. Tama po yan, although hindi rin po biro ang ulan. Mayroon na po tayong mga areas na binabaha. And dito po sa Quezon, mga kabundukan ay meron po most probably po may mga areas po dyan, remote areas na may mga landslides. At ito nga low pressure area ay dahil nga po overland na po or nasa kalupaan, ay hindi natin inaasahan nito na mag-develop into a tropical depression. Subalit may posibilidad po ito po yung lumakas pagka-exit na po dito sa pagka-apak po nito dito sa West Philippine Sea. Ngunit wala na pong banta sa ating bansa by that time. Kailan natin inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility? Yes, Cara. Itong low pressure area, kung ma-maintain niyang itong kanyang bilis, ay inaasahan natin around Thursday po, sa Huwebes po, ay palabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. So from now until Thursday, talagang asahan natin yung buhos ng ulan? Well, yung ulan natin hanggang bukas na lang ng umaga dahil paglabas po nito ng low pressure area, pagpunta po nito dito sa West Philippine Sea, ay dala din po niya yung mga ulan niya at gaganda na po yung panahon by bukas ng umaga. By tomorrow morning? Yes. Okay. So, nagbigay na siguro kayo ng payo doon sa mga nakatira sa bulubunduking lugar kasi posible, sa dami ng ulan na ito, pwede itong magdulot ng landslides and flash floods, ano? Yes, opo. So, itong since 11 p.m. kagabi, meron na po tayong mga advice doon sa mga local authorities, particularly yung NDRRMC ng regional ay may naabisuhan na po natin. And then para po dito sa atin sa Metro Manila, ngayon po ay maulan po hanggang bukas ng umaga, kaya lagi po tayong umalerto at doon po sa mga nakatira sa kabundukan ay kung sa tingin nyo po ay hindi po lugtas yung area nyo, lalo na marami pong ulan nga na nararanasan ngayon, ay tayo po'y mag-ingat at makipag-ugnayan dun sa mga opisyal sa inyong lugar upang makita kung ligtas po ang iyong lugar. Okay, Nikos, panghuling katanungan na lang, may iba pa bang namumuong sama ng panahon na papalapit ngayon sa ating bansa o ito lang talagang low pressure area na ito? Well, meron tayong weather disturbance dito. So, ito po'y shallow na low pressure area. Kaya lang, nandito pa po yan sa may area ng Palau. And hindi naman natin to inaasahan na maging isang bagyo. Subalit, kung matili po yung kanyang, kung ito po ay nag-organisa at maging isang low pressure area, ay pwede po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility later this week. So around
Thursday or Friday. Pero hindi pa po ito makaka-apekto ng direkta sa ating bansa. Okay, maraming salamat, Ginoong Nikos Peñaranda, weather forecaster ng Pag-asa.